ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Oo, masibrat, di na yung isa katahitan na mabot silat lang kung bakit subuunay sa matuin. Kung ayaw mo pagbabihat ang pangutana ha, kung di na may nakalubog, mga tungkol sa pagtuong katoliko, ayaw mo kaulaw sa pagtuong diri, araw makasabot sa ato ang pagtuo o pagtuunan, mga tungkol sa ato ang simbahan katoliko. Okay, welcome ang tanang ng binsunan. Okay, sabi ka sa sige. So, lalagi paabot diri. Jadi bro, pasal dulu. Ada. Nanay diri, nanay ng ano. Nagtuo man ko na ay Ginoo. Pero di naman ko musimba kay makasana man gihapon ko sa sulod sa simbahan. Sakto nito sayo. Tubag. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. So kung nagtuo kita sa Dios, apan dili kita mosimba, nakasala kita sa kasubuan sa Dios. Sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11. Ginong domininyo adlaw gipapahulay balahan kini. Sinisan kinsa magtrabaho ni adlaw, sinutan ko kayo sila. Ngano nga kinahanglan kita na mosimba? Ano kita magpasalamat sa Diyos? Gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kita daan kita panalangin sa Ginoo. Nga naman nga magtawag na kita Ginoo, kanya dili kita maadto kaniya. Ano magpasalamat sa mga panglawas? Roma kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8. Anay kita na magpasalamat. Anay kita na magdaig sa Diyos. Kuno sa kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Nga nung ato manghihika ang atong responsibilidad, nga gihatagan man kita o kusog ano kita makatrabaho. Mga kinahanglan kita ganyan nga musimba. Dili iko ang pagtawag nato Ginoo. Tungod kay dili ang tanan nga nagtawag ka nato Ginoo makasulod nato sa gingharian sa langit. Kinahanglan kita muadto nato sa simbahan aron atong simbahon ang atong Ginoo. Ang tanan nga mga tuhod ng piko aron pagsimba sa atong Ginoo Hesus. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod sa 9. So dili nato pinihika. Bawang sa nangutana na kung pwede ba, manigamot kita. Nakaliwala sa kung kanimong opinyon. Tungod kay, dito sa simbahan kung kita mo simba. Sumala pa sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6, bersikulo 34 hangtod sa 50, mato pa ni Jesus, ang dili mukaon inimpan, dili makabatun kung kinabuhing walay katapusan. Kung saan man ato pagkalawat kung dili kita manimba, unsa may kalawato nato diya sa atong balay. So ang istorya ni Jesus na ang dili mukaon inimpan, dili makabatun kung kinabuhing walay katapusan. Kung saan nato pagkabatun kung kinabuhing walay katapusan, kung dili kita maato sa simbahan, kay anaara kita sa atong balay na dili man kita makakalawa. Pinungduman nato yakini konsakrasyon sa Mateo kapitulo 26, 28, Lucas kapitulo 22, bersikulo 19 hangtod sa 20, ug unang Korinto kapitulo 11, bersikulo 23 hangtod sa 32. Hinumduman nato kini lamatod pa sa ratikso nga kong Ginoo sa gabi nga sa liturhiyan ni Kuasekpan nagpasalamat ni Pikas ug nihatag sa mga tinuod ug ingon dawa ta kini ninyo nga tanan ug plan-a kay kini akong lawas kay tulyag alang kaninyo buhata kini sa paghandom kadako. Sa ato pa sa English, do this in memory of me. Sa ato pa tatlong tanan nga dili manimba, dili na sila makahinumdom kay Jesus. Sa gingon ni Jesus, do this in memory of me. Dili ka ito pwede na ma-amnesia kita, mawatan kita memory. Kinahanglan na apa ka nato ka ng memory. Do this in memory of me. Buat ko kayo kita, aron maka-appeal kita sa Santos Samita. So daghang salamat. Diyan ito mga pangutana. Buhata ang matarong apan ayaw kalimti ang pagpasalamat sa pag-adto kayo sa templo. Subala pa sa katapusang teksto nga akong ituhon ang Gospelika City 11:16 na nahuman ni Solomon pagtukod ang templo sa Ginoo. Subala kayo sa iyang laraw.
o sa pagkagabi makita ito kang Solomon pingon na dumot ko ang imong pagampo o dipili ko kinitibruha ano mo na magpaghala ng pagampo kung takupan ko ang langit ang dili mo lang kung padala kong kamatay akong katawhan kung padala kong dulo ng mga tanong apan akong katawhan na akong itawag mudangot ka na ako sa dakong pagpaubos o gubiya sa ilang kasalanan pakalinghugan o kayo sila. Katapusan ng versikulo, dipili ko kinitibruha din ani simbahon ako hangtod sa kahangtulan. Bawat ang tubag sa hindot na pakutan. Amen, amen. Salamat, kadalan. So, musim na kita. Ikatawang pakutan na. Kamu mga Katoliko, kadugag-dugag sa Biblia. Hampakon mo sa Ginoo, o magadugang sa iyong pulong. Matod sa Revelation, chapter 22, verse 18. Tuba, ganang tubangan nimo ang libro sa Revelation, hampakon ka sa Ginoo ana. Ganang kuhaan nimo ang libro sa Revelation, kuhaan usab ang paragrasya nimo ni ana. Pinugtuman nato ang Biblia na ani 72, 73 ka libro. Sa mga protestante, na ani 66 ka libro. Kana na sa pinadayan, exclusive ka na sa libro sa pinadayan, na kanang pinadayan, dili ka to pwede tugangan, dili ka to pwede kuhaan. Ayaw i-apil ang ibang mga libro. Baon na delikado na. Pinsa na itong mga ahas. Laimbis ka ang pinadayan, tama ka, kapitulo 22. Ibong dugangan 23, 24, 25, mamiligro ang ibong pinabuhi niya na. Ayaw ilaman ang ibong Biblia. Kaya ang Biblia, kung violation of books ka na. Ang pinadayan, ang ibang warning na di pwedeng dugangan o di pwedeng duhaan. Bawat ang tubak sa maayong pangutan. Daghan kayong salamat. Natubak na. Ikadalawang pangutan na. Sumala sa nakasulat sa Biblia, sa Isaiah, kapitulo 45, versikulo 22, usalan ang Diyos o watay lain. Ngano kamuto naman ang iyong Diyos. Waman ni mag-iong natuluan among Diyos. Ikaw may nakutana ang nag-iong tulo. Basin sa imong nauna inyong tuluhon. Mag-listen na nag-explain sa usa ka Diyos. Hinumdo man ato, na di na pwede magpatulog laing Diyos, kaya usa ka ang Diyos. Ang usa ka Diyos, sa Katoliko nga pagtulunan, sumala pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 28, versikulo 19, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Sa ato pa, kung atong in-Englishon kinistoryahan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 28, versikulo 19, dato sa bahay tinagiwon, go to the whole world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, ang ginamit dito, in the name, klaro kayo na singular. Pero ato na itulo kangalan na ginanggan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dapat kailangan may Father, Son, and the Holy Spirit, dapat dili name ang gamiton. Dapat names. Kung tulo pa rin sila kamo, dapat mo yun, in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero ang igamit name, it is grammatically wrong. But in theological sense, it is very correct. Why? Because there is only one God, and in one God, there are three divine persons. Sa ato ang simbahan Katoliko, nagtudlo lamang siya o sa Diyos. Ang pagdihasa o sa Diyos, itudlo sa simbahan, ako na tinitulong ka persona. Ang Amahan, lamaw ang Master Planner, ang Anak, lamaw ang Redeemer, o ang Holy Spirit, lamaw ang Sanctifier. Ang pangutan, kinibang Amahan Diyos, unang Korinto kapitulo 8, versikulo 6, ang Amahan Diyos. Ang sunod ka pangutan, kinibang Anak Diyos, Roma 9:5, matupan San Pablo na ilaha ang mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo lamao ang Diyos. Ang Espiritu Santo Diyos ba? Buhat 5:3-4, ang Espiritu Santo Diyos usap. Ang pangutana, kuno ba ka Diyos? Ang tubag usawa ka Diyos. At ang piling usa ka Diyos, adunay tutulong ka persona. Kung atong tanaan, kining niya na ay tatlog, kining little spring, na ay tubig, o na ay botilya. So, kung ba na ay little spring, o sala. Pero dili kita makalikay sa iyang komposisyon na ay tatlog, na ay tubig, o na ay botilya. Sa mangga,
kung tanaw na pamanggan ay palit, na ay ulod o na ay lisod. Naara na siya sulod sa usa ka banda. Mao na ang kining pagka-Dios sa kinaiya, usawa ni kamo, pero ang nag-iya ni tulo, ang pagka-Dios, di pa nag-iya sa amahan, kung matuloy kagbayagol, ang kinaiya sa pagka-Dios, di pa nag-iya sa anak, kung ang kinaiya sa pagka-Dios, di pa nag-iya sa Espiritu Santo. Sa ato ba, kung sa kinaiya sa pagka-Dios, ado dahil tulo ng lagi. Sa ato ba, dili na ito pwede, kung ang mangutang na katuloy ko kay basig ang libog na usawa na ako libro nga mahimo naman yung turo. Kung akong gabita kadisyon, dili na ito kayo sa lang ang divine nature pagka-Diyos. Ang Diyos kong kinaya mo ng elements sa Holy Trinity na itawag unity of Godhead o nga distinction of person. Na there is only one God, and in one God, there are three divine persons. Unang Juan 5:7, for there are three that records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Dagang salamat ya itong mga pangutan. Ayun, so natupad yun. Klaro kayo. Ano na ba yung pangutan na? Bro Alan, inyong pari, mangwartahan. Naibayad ang kasal. Bunya. Napag-espesyal. Mga pari, pag nagpapatay ng Kristo, di mo maunaw anak. Sa ato pa pininangutan na dito, siguro siya pagpapatay ni Kristo. Dahil siya ang isang witness. Dili na pwede pasangin lang nato na ang mga pari unawa ka dito. Di ato din nato ang atong kurang pangukon din sa kabantaran. Si Padre Ruminaso sa pagkamatay ni Kristo, ako man siya. So ang pari, nebuhanon si Diyos siya na itulong kalalay. Lalay sa pagkapari ni Aaron, lalay sa pagkapari ni Levi, lalay sa pagkapari ni Melchizedek. Ni Melchizedek, o atong binisayon na pagkaibigin. Sa atong pagkanaglibig ni Aaron, pwede sila ma-involve. Pero ang atong pari, si Jesus mismo pari, Hebrew Kapitulo 3, versikulo 1, lamatod pa sa Hebrew, mga igsugong Kristohanon, yung itawag usap sa Diyos, hibuan ninyong panag-ingnan si Kristo, ang apostol o pangulong pari sa pagturo ng atong huktan. Sa atong ba, kinananato ang tinuod ay na Kristohanon na ay pari. Ganang magsangyaw-sangyaw ang mo yung Kristohanon, pero ay pari, imposible na. Kaya sa Hebrew 3:1, ang tinuod na Kristohanon, naagayoy pari. Mauna na ang mga pari na Katoliko, laray sila sa pagkapari ni Melchizedek. Sama sa Jesus, sumara pa sa Hebrew 5:6, na pari antod sa kahanturan according to the order of Melchizedek. So nga naman, tungkol kay sumala pa sa libro sa Ephesians 14:18, si Melchizedek kahani sa salin, kung pari usap sa tingalaton na Diyos, naghalan o pang-upili. Maulang ang mga pari sa Katoliko, bread and wine, maulang priest according to the order of Melchizedek, sila ang mga pari na wala kalambigitan sa kabatayon sa atong Ginoo. So sa kana tapos accusation. Dili may kamo nga atong mga pari bakit nagpapatay unya ka ng pulong po gabayat pagpalit mo padya sa pikirig na atong akbang kung inyong bayaran bagahan ninyo ang pan kung ang pari nagpabayad pa kung ibayaran ninyo ang pari dapat ang pari kaya kung nakakay bayaran ninyo mga mada sa inyong balay isingong palit sila inikbayad ninyo bagahan ninyo ng pan kung nagbayad po sa pari halagang halin ninyo ang pari sa inyong bahay sa inyong balang ibayaran dili ka na bayad kung nilisuhol ka na sa kahabo sa pari. Nga naman, tungkol kay unang Korinto 9, 10 sa 14, ang nagwali sa Ebanghelyo, kinahanglan, mabuhi-usap sa Ebanghelyo. Sa mga ito ang tubag, yan ang nindot na pangutana. Dahil kayo salamat, natubag yun. Ikalma, walang inyo man ipamugos, na ang relihiyon ninyo makaluwas, yawa may relihiyon nga makaluwas. Tumaon, si Kristo lang sumala sa basahon ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. So si Kristo lang ang makaluwas. Kung saan manato, laganan simbahan lawas para ni Kristo, porosas o religyoso. Kung muingon ka na si Kristo lang ang makaluwas, unya mo tuwa ka ng Kristo na may makaluwas mo, ang magwa ka nasakop sa simbahan ngayang itukod, sumala sa Mateo 16:18, sa ato pa, ang imong Kristo na gidaladala, wagay lawas. Di ano lang daw na, nagsilikat tikbit ang Kristo na may lawas because we cannot separate Christ and His church. Because the church
is the mystical body of Christ. Kung walay lain na iyang pakaluwason, sumaya pa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 at sa 25, ang simbahan, mao ang iyang pakaluwason, wa mao ang iyang lawas. Mao na makaluwas ko ang simbahan na iyang itukod, kay kaning simbahan na iyang itukod, siya mga mismo. Mao na ano ni warning sa San Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 3, wato sa 4, nga nag-ingon sa San Pablo, nahatlok ako, namasalanan ninyo huna-huna, ubiyaan ninyo ang nung sa ubukos sa pag-ibutang at Kristo. Sa samang paagi, na si iba ni pasalanan sa lansi sa bitin, kay gikalimpay man ninyo ang pagdawat kumisan kinsa, na buwanha ka ninyo, na magwalik lain ni Jesus, na dili mao'y diwali na. Sa mapapantay kamo, hindi mga tao na magdaladalag lain ni Jesus. Dili, pwede pa, o dili, garantiya na kung magdaladalag Jesus, paano lang ang Jesus? Kinahanglan na ang Jesus sa atong dalagalahon, at una kay lawas, o kadagyang lawas, mao ka na ang simbahan na iyang ditukod, o ka ng simbahan na iyang ditukod, makaluwas, kay mao ka na ang iyang panikan, o pagaluwason. Sumara sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 at sa 23. So ang relihiyon, makaluwas ba? Siyempre. Kung ang imong relihiyon is estado sa Security and Exchange Commission, hindi na makaluwas. Pero kung ang imong relihiyon is charity, pinukod ni Kristo, makaluwas. Galit ka na relihiyon. Ulit sila kisay sa buhat. Ang una natawag sa Diyos, ditawag o mga Kristohanon dito sa Antioquia. Kaya na maot kini ang atong relihiyon, according to the book of religion, Christianity. O kining Christianity, maot kini ang relihiyon, na naaliha ang lukod na Christ, na walay nailalan sa langit o sa yutang makaluwas buhat Kapitulo 4, versikulo 12, daw sa ngalan ni Jesus sa atong Christ sa Christianity, anaan ang upward na Christ, kaya walay laing ngalan na makaluwas. Ang Christianity, importante kini o ihatod kita sa kaluwasan. Hindi relihiyon na, kaya kung dili kita makasakop dili ang mga tao mo relihiyon, sumara pa sa Ecclesiastes Kapitulo 41, versikulo 8, ang mga walay relihiyon, sigutan kayo sila. Bawali ang tubat sa lindot sa pagutan. Daghang kayo sa lawan, Brad. Di ako good. Brad, good tingin. Aslan ko, Brad. Brad, ang nagdaghang mga bensyon sa Bible. Hindi ba pwede nga isa na ka-bensyon sa Bible ang nabitaw? Philippine Constitution, Artikulo 5, Section 3. Nakakaulit ko sila. Daghan po na mga printing press sa Al-Haka. Isang gani ang Philippine Bible Society sa Protestant Printing Press. Ang mga Jehovah's Witnesses, nag-inventa po sila Watchtower at Black Bible Society. Nakadaiya ang mga translation sa Biblia. Pero ang tanan na mga malaang kasulat, the mother of all translation is the Latin Book of Knowledge, Volume 10, page 77, tatlong di hakuan ni Santo Jeronimo Omos sa Mando sa Santo Papa. Bawala na akin tayo kanawasan sa Bill of Rights na apod mga rights ang tanan. Hindi ka ito kanakapugdan kay mga kita religious freedom. Apan ang mother of all translation, mao kayo ang Vulgata Latina Biblia. Huwag ang tuba sa pulutan. Okay, natubag yan. Kontakan salamat, right? Diyan pa yan. Ngano ang puaman ang mga patay? Ug ngano man na ay nabina? Subak, Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5. Wala kayo katoliko nga nakampog patay. Kay kanang patay, wala na na'y kahibalo. Di na na makadugot. Para kung sa kanako kasayo, kung mayroon kita na ang katoliko nakampog patay. Kay makod pa sa Ecclesiastes 25, akong i-reiterate ang pikso sa Biblia, ang patay, wala na'y kahibalo, hindi ka makadugog. Kung saan manimong pakit, gusto yan na dali naman makadugog ng patay. Kinsa na atong giampo, dili ang patay. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, ang atong giampo, mao ang kalag sa namatay. So ang kalag sa namatay, mao ang giampo sa Katoliko, dili ng patay, nagisutan sa Ecclesiastes 9:5. Ang kalag, atong giampo, tungkol kay sumama pa sa ikaduhang Makapyo, Kapitulo 12, versikulo 43 kato sa 46, ako na pa'y panahon na malingkawas sa ilang mga sala sila na nangamatay na. Maudang anong naamay nobena? Ang nobena, ikan ka sa Latin ng Nobel. Unya sa Spanish, 9. Nasa in English, 9. Nasa Binisaya, siyam.
Basa man nato kana gi-pattern. Pinumduman nato. Kung atong palikan ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 31, si Kristo namatay sa adlaw nga Biyernes. Mao na ang atong i-celebrate kanang Biyernes Santo. Pagkamatay ni Jesus, totally na separation between body and soul after physical death definition. Kaya ang kamatayan physically, mao man ang panagbulag sa lawas o sa kalas. Ang lawas ni Kristo sa diyang namatay siya, gibutang dito sa Holy Sepulchre. O ang iyang kalag, nagwali sa mga espiritu na nabilanggo, sumala pa sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18, ngadto sa 19, kama Kapitulo 4, versikulo 6, ngadto sa 5. Saan ba nagwali ang iyang espirituhanong kahintang dito sa mga espiritu na nabilanggo? Unya, tulog ka adlaw. Pag ikatulog ka adlaw, nabanaw siya. Ang kamutan, si Jesus ba, kuman siya nabanaw, misaka na ba siya sa langit? Ang tubag, wala pa. 40 ka adlaw siya na naghatag og final instruction sa iyang mga tinunan. Unya, pagkatapos naghatag sa iyang final instruction, sunod sa 40 ka adlaw, mao na nag-iyang mga tinunan. Pag humani ana sa 40 ka adlaw, bisaka sa langit, o daghan sa dala, sumala pa sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 18. So, pagka humalik saka sa langit, ang iyang mga tinunan dito sa Upper Room in Jerusalem, Book of Knowledge, Volume 16, page 287, o Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 at 10, nag-novena, 9 days. 9 days dito sa Upper Room na nag-ampo ang iyang mga tinunan tungod sa kisaan ni Jesus na Espiritu Santo. Siyang kaadlaw na nag-novena, siyang 9 days ka prayer nila, mauna natungod sa novena, pag-abot sa Pentecostes, ika-50 days, ni Kursat ang Espiritu Santo kami. Mauna, anong nakakita 9 days ka prayer? Anong nakakita novena? Di-pattern nato ka na sa 9 days ka prayer, nagimuhat sa iyang mga tinunan dito sa Upper Room in Jerusalem. Lalo na ay 40 ang atong mga paghandom sa kalag sa namatay. Tungod kay 40 days, hindi mo dimasabot, di apa ang kalag, kay sumala pa sa buwan ng 2027, man is appointed to die once, and after death is judgment. Sa ato pa, kanang 9 days, ato kanang di-pattern sa 9 days, na nag-ampo ang iyong mga tinunan naman sa mga gabihin, kanang 40 days, mao ka na ang pag-ubad-ubad ni Jesus ay matino na paghadap final instruction, mao nang naatay 40 sa kalag, naapot tayo novena, unya naapot tayo sumat sa batang tuig, kay ako mang handumon, sumala pa sa sila, City 23, ayaw, ikalimti ang paghandom sa mga binatay. Magbaglatapon kita sa mga buhi, samtang naghandom kita sa mga binatay. Mao na naay November 1 o November 2. So mao ang tubag sa nindot na pamutang. Ay, salamat Brad. Di apa Brad? Yan naman daw, mamutuo man taong krus. Welcome sa Kaparan. Julius Sandaya. Diba? Pati yung tanong si Mago ano. Unang Korinto, unang 23. Bakit palisan pa? Misangyaw ko si Kristo na gilansang sa krus. Muturong yung ka krus. Kaya ang tinuod na magsasangyaw, binigyan niya imulat ang krus o si Kristo. Si San Pablo na nagsangyaw, iyan isangyaw si Kristo na gilansang sa krus. Marang bantayin nyo lang mga tao na magsigig sangyaw ang Kristo kang Jesus na wala na iapil ang krus. Dili na pwede. Kanang Kristo na minus krus, dili na mao. Kaya ang Kristo nga itong isangyaw, mao itong Kristo na gilansang sa krus. Mao lang mo tuog yung ta o krus. Mao ang tubag sa palutan. Salamat Brad. Di apa Brad? O ang katolikura ang tinuod na simbahan, meaning di sa tinuod o sakto ang Muslim, kung sa'y masulti ni mo anak Brad. Actually na may supernatural o natural religion. As far as the book of religion is concerned, there are 9 greatest religion in the world. Christianity, Islam. Ang sa ato lang na Christianity, sa Katoliko, kaya natinong kita sa supernatural. Doon lang man ang mga relihiyon na supernatural. Ang una
ang Judaism religion. Founded by Abraham sa 1850 BC o gihatagan kini religious structure ni Moses sa tuig 1250 BC pinaagi sa 10 Commandments according to the book of Exodus kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 20. Katong Judaism iya dito sa Dios. Ang Christianity iya po kini ni Kristo. So mao ni ang mga supernatural. So kining tanan na mga relihiyon kung wa sila masayon na kining Christianity na nagdala sa marka na One Holy Catholic and Apostolic Roman Church. Mao kini ang tinukod ni Kristo nga simbahan. Dili nato sila pwedeng i-deny tungkol kay ang Lucas 23:34 nag-ingon na si Jesus, amahan ko, pasayuha sila dahil wa man sila masayon sa ilang tinukod. Sa ato ba kung inusinti ang ating religion, mga natural religion, Taoism, Hinduism, Mohammedanism, o guban pa ng mga religion, na si Kristo maubis ang founder sa Christianity. As far as the voice of history is concerned, the Catholic also is a religion. But in strictly since the Catholic, it is a mark of the truth founded by Christ, kay ang historical naman ng Catholic, kay kanang Catholic, it is a mark of the truth founded by Christ pala. Mauna na may kaluwasan sila, itawag per accidents. Mauna dili nato sila pwede natagaan judgment. Mauna sa mga naa sa gawas, sa relihiyon na Kristyanismo, sa Katoliko, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 9, versikulo 47 hanggang 50, nag-ingon ang mga tinunan, naalagi mga tao dito na nagsangyaw, naghingilid ang mga yawa, nag-ayong basakiton, naghimog mga milagro, ano ba silang dinan? Ngayon si Jesus, pasak bilang sila, kaya kung dili sila pato ka nato, dati sila ka nato. Maunang ang Katoliko, nakakita spirit of ecumenism. Ditudloan kita sa atong simbahan, na mahalo nato, bisag kung sa pasila na relihiyon, pero dili, buti pasabot, na ila na kitang insultohon sa atong pagtuo kay uingon sila kasalo tagaan na kita force appreciation. Mauna nga mga Catholic Independent, ang Catholic Consigliously, ang Catholic Apologist Movement of the Philippines, walay laing mahimo sa pagtubag paghatag og husay sumala pa sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 15 na ginang andam kamo kanunay sa pagtubag sa karang pangutana apan imo akili ubos sa trago ug kanha. Botong tubag sa pangutana. Okay, salamat Brad. Kini na pangutana, i-alis dito ng Brad Paul. Brad Paul, na pangutana ni Brad Paul. So, kan mo sa pangutana? Pwede ka bro? Pangutana mo? Atong pagkakita jadi atong tinawag atong atong pangalan ko dalam ko pagkakita ko about sa atong religion sa Katoliko kabahid sa Santo Papa ni San Pedro no sa atong simbahan between sa atong tinawag sa Katoliko nga siya ang atong unang papa. Karon ang pagkutangan nako mali unsa may ato makuha o i-clarify pa nato ba nga atong mabasa sa katulatan nga siya ang mao ang matuod nga unang papa. Kaya dakan kayo mga pagkutangan mabuta na sa aming kabahin o dahil din yung katulatan wala pag-ibig na kasapulidira nga isang Pedro may unang santo papa sa pinungang Katoliko. Salamat mo sa pagkutangan. Ngano ba iyon man ka nga sa San Pedro ang unang Santo Papa sa simbahan? Ang tubagan nga, unang Timoteo 3:15, ang simbahan o ang iglesia, panimalay sa Diyos. Ikaw na ama kay panimalay, no? Isa may amahan sa imong panimalay? Ako. Ikaw. So, walay panimalay, nga may amahan. Kung ang iglesia o ang simbahan panimalay, sa ato ba na ay amahan? Sa nang ipapot ni Kristo ang iyang simbahan, miingon siya, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukurin ko ang akong simbahan, o ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa Diyos. Isang Pedro, pinatagan og yawi. Ang pangutana, mahimo mang unsya ang hatagan og yawi. Isaias 21, 22, 21, 22, ang hatagan og yawi, mahimong amahan. Kaya nga nung kinahanglan man ang amahan, kaya ang iglesia simbahan, panimalay man. So
So si Kristo, bibili niya si San Pedro na mahimong amahan, ang ebidensya na katong paghatag niya og Yahweh. Kaya ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Kaya ang simbahan panimalay si Pedro ang dipili ang prueba katong paghatag sa susi. Ang paghatag sa susi, ang prueba na siya itudlo ni Kristo na amahan sa iglesia iyang ikot. So mo ito ba sa kana? Follow question. Okay na po, parang po, siguro din na lumaw ko, mga kalungkaran, okay, natakbo na tayo ko sa mga anong Diyos ng pagpatapos. Salamat. So proceed sa lain pagkana. Okay. Kamu magdala. Nagpon. Ngano mag-ampo man sa mga santos? Ngano magampo ka sa mga santos? Santiago 5:16 sa iyo ng balang kasulatan, the prayer of the righteous person is powerful and effective. Ang pag-ampo sa mga matarong dunggon sa Ginoo. Kung sumala sa Hebro Kapitulo 12, versikulo 22, Pedro, ngayon ang balang kasulatan, duol kamo sa mga panganay kang sa ngalan na isulat sa langit, duol kamo sa mga anghel, duol kamo sa Dios, ug duol kamo sa mga espiritu sa mga taong nahingpit na. Sa ato pa, isugo kita na di lang moduol sa Dios, di lang kay moduol sa mga anghel, moduol sa kita sa mga espiritu sa mga taong nahingpit na. Nga naman, kauban naman sila sa Ginoo ug ang ilang pag-ampo patod sa Santiago 5:16 dungdon sa Ginoo. Monang sa balang kasulatan, doon na gitawag intercession of the saints. O kana, di-allow ka na sa balang kasulatan na mudangog kita kanila. Kaya ang ilang pag-ampo matod pa sa Santiago 5:16 kaminahon o dungdon sa Ginoo. Monang doon na tayo gitawag intercession of the saints. Ang mga santos, tinuod na sila namatay na sa kalibutan, apang sumala sa Ipadayag 6, Kapitulo 9, versikulo 10, ang mga martir na namatay sila nga matinudaton sa Ginoo, tuwa sila kauban sa Dios. Buhi sila, nagauban sa Sanuman. Colosas 3:4-5, nakaambit sila sa himaya ni Kristo. Maunang ang atong pag-ampo ilang paminahon, kay ang mga santos nakaambit sila sa himaya ni Kristo. Mauna nga milyon na ito Ginoo na ang pag-ampo sa taong matarong ilang paminahon. Mauna ang role sa mga santos. Suto ka na. Salamat. Kung isa rin Ginoo, nga nung nag-reliyon? Tinuod nga usanay Ginoo, apang nga daw linaghaman ng relihiyon. Actually, ang itukod ini mga laing relihiyon, dili mga relihiyon. Kay si Kristo ra gyud ang duktong unay katuhod nga makatukod og relihiyon. Salmo 127:1, gawas ko ng tao magtukod, tawang lang, gawas ko ang Diyos ang magtukod, kung ang tao ang magtukod, tawang lang ang iyang kahabo. So ang Diyos yun ang matukod. Ang ditukod sa mga tao, matod sa balang kasulatan, walay kapusnanan. So ang tao, walay katungod na magtukod o relihiyon. Kaya ang magtukod o relihiyon, mawagod ang Diyos. Ang palutana, unsa man ditukod nila ay tinuhan na may abot pa 40 mil. Ang ilang ditukod, dili relihiyon. Ang ilang ditukod, linding. Unsa man ang linding? Ang linding nagpa-porsyento o kwarta. Mokolekta o porsyento. Unsa may gihimo sa mga nagtukod og ilang relihiyon, ang ilang ditukod dili relihiyon, o dili linding. Nga naman, magtukod sila relihiyon, dayon mo demand sila og 10%. Unsa man ang linding? Ang linding ba ang linding mupahulam ka kwarta. 10,000 for example. Kaya nagpahulam ang kakwarta, doon na kay authority na kukolekta o porsyento, legal 2%. Sa ato pa, ang lending institusyon, pag magpahulam o dismel, kukolekta siya o 200 pesos na interest matagbulan. Mao na ang lending. Ang mga pastor na nagtukod ng relihiyon, the more na worse pa ang lending. Nga naman, wala sila pong hatag o principal, pero naulikta sila o 10%. So asa may nindot, pastor o lending, nindot ang lending. Nga naman, ang lending, muhatag man o principal amount, muhatag magkwarta, kay hatag sa kwarta, una si authority na makubra porsyento, pinaka-porsyento, 2%. Pero ang pastor, wala maghatag o principal, sige kolekta o 10%. Wala maghatag o principal, pero 15 taasan, gikolekta na porsyento 10%. So asa may nindot? Pastor o lending? Nindot ang lending. Unang
nindot, hatagan ka 10,000 na principal amount. Ikaduha, mubo pa kayo interest. Kaya 2% pa. Pero ang mga pastor, wala kahatagin principal, 10% ang porsyento. So, again, asa nindot? Lending pastor. Mas nindot yun ang lending. Ikaduha, asa may nindot? Bombay o pastor? Kung sa mampun ng Bombay, ang Bombay, magpahulam nimo 5,000, pero kolektahan po ka o 1,000. Kaya ang Bombay, 20% man. Gitawag na siya 5-6. Pero, nindot ihapon ang Bombay, ano man. Although makuha siya 20%, pero naghatag man siya nimo principal amount, kaya sa pastor, na sikolekta 10%, nawagin mo hatagi sukat o principal amount. Sa pangutana, asay nindot, Bombay o pastor? Bombay. Nindot ang Bombay. So, pamiya na mo sa pastor. Bakit mo sa Bombay? Ha? Kung kamong makatoliko mamanhin mo sa laing tinuuhan, eh dito na mo magpapubrak porsyento, mas maayo pa, nangat na lang mo sa mga Bombay. Kaya naman, although taas ang porsyento, pero kihatagan na mo kwarta, ay sa pastor, nawagin mo hatagi kwarta, pero ikolektahan mo o 10%. Again, walay katungod ang sibisan kinsang tao na pagtukod o relihiyon, kaya ang Diyos ra ang pagkatukod o relihiyon, ang ilang ditukod, dili relihiyon, kundi kwarta. Na naman, nagtukod pa sila relihiyon, munang tubag sa Balang Kasulatan. Unang Timoteo sa Medion sa Balang Kasulatan. Nagawang din naguna-una sila ng relihiyon kung sa kapaagi sa pagpadato. Nano midaghan ang relihiyon karon, dili masayop ang Biblia. Naghuna-huna sila na ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Kinsa may nagtukod og relihiyon nga bankrupt? Ang tanan nga nagtukod og relihiyon, ginamit ang Biblia sa Katoliko, silang tanan na himong milyonaryo, mayroon tagamahin. Gigamit ang Biblia sa Katoliko na puhunan sa ilang pagpadato sa relihiyon. Maunang ang pangutana, nanong ang mga tao nagtukod ng relihiyon kay matod sa Biblia. Unang Timoteo 6:5, naghuna-huna sila ng relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Maunang kung ako, gusto lang kong mahimong dato, di na ko magkatoliko. Nga naman, wak man tayo sildo sa Katoliko. Ang among baksul, din mo may sildo. Wak man tayo mangkin sa Katoliko. Mauna ako, kung gusto lang ko mahimong dato, di na ko magkatoliko, magtukod na kung akong kahuliyong relihiyon. Bakit mga tanah mo, Brad Paul? Kung magtukod ka sa imong buhaton, magtukod unta kong Sorbol Church. Siyaro, di mo kusod sa akong kinuha ng Sorbol kami. Masa man sister, ikaw ko mo tesorer, madato na tanduha. Pwede sa ngataw, kung magtukod pa relihiyon. Mauna nga, nanong nidaghan ng relihiyon, kaya ang relihiyon gihimo karon na paagi sa uman nga mahimong dato. Ang tanan na nagtukod ng relihiyon na himong milyonaryo. Mao na nganong wa ko magtukod, musunod ra ko bahalag libre ko timawa na mahimong Katoliko. Kung saon panako ng madato ta sa relihiyon, apan dito tay tambok sa interno. Bahalag maglisod ko sa Katoliko, basani ako sa tinungkod ni Kristo. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.